tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacanang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator? Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niyang sinisi rito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At nung May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, no hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang-kampanya lang. Sa kasagsagan din po ng mga nire-reveal ni Senator Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson, and you have Senator Ping Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman. Mapapantunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this? Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino ba po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lehitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento. Hindi gawa-gawang mga ebidensya. Hindi gawa-gawang intriga. Hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad. At isampahan ng kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito.
Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Dizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue? Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo. Sunod po na tanong, let Narciso DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at ano ang kanyang reaksyon? Opo, napanood niya po to at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Teodoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya. At ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo. Ano pong reaksyon niya nung napanood niya? Lahat ng Pilipino. Hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Si Senator Risa Hontiveros urged Malacanang to summon the Chinese ambassador. Will the palace do it? Ang po natin ay gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tess Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan. At mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita rin sa ating mga kababayan na kinukundina natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino. Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese ambassador. Si Secretary Tess Lazaro na po yan. Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin? Wala po. Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Pero ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa rin naniniwala that there is, including Representative Antonio Tino. He mentioned na obviously there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang? Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tino, na di umano nasangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso na walang ebidensya? So ibalik natin yung tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong naituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya, sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiiral dito sa ating bansa. Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may matuturo man kay Congressman Tino, tingnan natin kung ano maging reaksyon niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Dito po ang umiiral ebidensya. So sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September, October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso,
sasabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng court sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Kung makikita niyo po kung gaano kakakapal ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Nico Clavano, meron pa po siyang kailangan dalhin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa lugar, kung venue, kung saan to isasampa. Hindi po ganon kadali na magsampa ng kaso. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. So, kung meron namang ebidensya si Congressman Tinio laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Mas maganda pong maisampa niyo na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases. Now. Yusek, balik tayo doon sa 10K na ayuda, pangako ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niyo po, doon sa panukalang 10K na ito, ay hindi pa Pangulo si PBBM that time. So for short time po ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? So dapat po bang sisihin ng dating Pangulong Duterte sa hindi naipasa ito at kaalyado niya po ito considering the fact na ganun? Tama ka. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral. Dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para mainggan niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo. Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBI Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBI Director, ang NBI Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon ito? Sa aking pagkakaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila na tugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOC, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? Thank you, Yusek. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President. Dahil siya raw po yung nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year. Ano po, sino siya ulit? Sino po? Bayan President. Bayan President. Sino daw mahiya? Si PBBM po. Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niya na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Ba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapa-oho. Yung po yung
ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganon dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita.